This will be our house, ani Magnus pagkapasok nila sa isang malaking bahay. Hindi maiwasang mamangha ni Lindy noong pumasok sila sa dalawang palapag na bahay. Malaki rin ang kanilang mansyon sa hasyenda, ngunit hindi kagaya rito na moderno ang pagkakagawa. Simple lang naman ang disenyo, ngunit ang elegante para sa kanya tingnan ang kulay nito. Itim at abo. Malayo sa paborito niyang kulay na dilaw, pero maganda na para sa kanya. Studio type ang unang palapag. Kita agad sa sala ang kusina na mayroong countertop, na humaharang papunta sa kusina. Sa tapat niyon ay ang mahabang lamesa na kasya ang 8 tao. Sa gilid ng sala ay ang nag-iisang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Hindi ba pwedeng sa hasyenda na lang ako umuwi? Tanong ni Lindy. Pumwesto siya sa likod ng mahabang sofa, habang si Magnus at nakasandig sa isa sa mga upuan sa may dining table. Bahagyang natawa si Magnus. No, you can't. I hate to admit it. Pero mag-asawa na tayo, at kailangang nasa iisang bubong tayo. Napalabi si Lindy. Okay kung siya ang papapiliin. Mas gusto na lamang niyang nasa hasyenda lang siya, kaysa nasa magandang bahay na ito. House rules. I don't care what you will do. Anything you do. Kung aalis ka sa bahay na to sa umaga, go. But I want you to come home every night. I want you to be here when I come home. Arko ang kilay ni Lindy. Hinarap niya si Magnus. Ibig sabihin ay pwede akong pumunta sa hasyenda. Yes, just come home. Ayokong may masabi ang mga pamilya natin. We need to do. Bakit pa? Halata naman sa iyo na ayaw mo rin sa kasal na ito. Pero bakit ka pumayag? Nag-iwas ng tingin si Magnus. It's none of your business. Ang sungit. Lumabi si Lindy at tumalikod ulit dito. Napailing na lamang si Magnus. Nasa itaas ang mga kwarto natin. The master's bedroom is mine. Sa'yo yung katapat na kwarto. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Yes. Why? Nagkibit ng balikat si Lindy. Hindi ba ang mag-asawa, ay dapat iisa lang ang kwarto? Natigilan si Magnus. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng pag-iinit ng ulo, dahil sa mga tanong ni Lindy. Kung magtanong ito ay para bang wala itong alam sa bagay-bagay. O hindi man lang nito maunawaan ang ibig niyang iparating. Napangisi si Magnus. Humakbang siya palapit kay Lindy, at tumigil noong nasa likuran na siya nito. Hindi niya maiwasang purihin ito dahil sa mabangong amoy ng ulo ng dalaga. Para bang naramdaman nito ang presensya niya, at bigla itong humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito, at biglang napaatras. Mabuti na lamang ay agad niya itong nahawakan sa baywang at hindi ito natamba. Anong ginagawa mo? Nahihintukutang tanong ng dalaga. Napangisi si Magnus. Gusto mo bang iisa lang ang kwarto natin? I'll be willing to share a bed with you. But are you willing to share yours with me? Makahulugang tanong niya. Tiningnan pa niya ang dibdib nito, para may parating ang ibig niyang sabihin. Nanlaki ang mga mata ni Lindy. Bigla siyang kinilabutan, at mabilis na itinulak ang binata. Bastos. Hoy! Hindi ibig sabihin na mag-asawa na tayo ay papayag akong magpa. Napatigil si Lindy. Ni minsan ay hindi pa niya iyon nagawa sa kahit na kaninong lalaki. Kahit nga ang humulik ay hindi pa niya nagawa sa sinuman, pero ninakaw lang ito sa kanya ng binata. Ngumisi lalo si Magnus. What? Can't you say it? Namumula na ang mukha ni Lindy sa labis na hiya. Sanay na siya kapag si Kirei ang kausap niya tungkol dito. Pero kapag ibang tao, lalo na ang isang lalaki, ay hindi niya magawa dahil siya ay nahihiya. Bastos! Sigaw na lamang ni Lindy at tumakbo paakyat sa ikalawang palapag. Nakita niyang mayroong 3 kwarto roon, at agad siyang pumasok sa silid na may malaking pinto na malapit sa kanya. Natigilan pa siya noong makita niyang kagaya sa labas ay ganun din ang kulay sa loob. Kahit ang kubri kama ay kulay abo. Nanunuot din sa kanyang ilong ang panglalaking pabango. Pero hindi yun inintindi ni Lindy. Diretso siyang humiga sa kama at nagtaklab ng kumot. Naiwan si Magnus at naiiling na lamang. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa inaasal ng dalaga. Para itong batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Pero agad din napawi ang mga ngiti niya, noong maunawaan niyang nakangiti nga siya. Mabilis siyang umiling at naglakad na rin papunta sa ikalawang palapag. Pumasok siya sa kanyang silid.
Ito ang pinakamalaki sa tatlong silid, kaya malaki rin ang pinto, dahil ito ang master's bedroom. Narito na ang lahat ng gamit niya at ni Lindy, kaya hindi na siya nahirapan pang magayos. Tinanggal ni Magnus ang kanyang necktie, at naghubad na ng kasuotan. Ngunit natigilan siya noong biglang gumalaw ang kama, at tumayo mula roon si Lindy. Napanganga siya habang tinitingnan ito. "What are you doing here?" Magkasabay pang tanong nila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Lindy. Agad na bumaba ang mga mata niya sa katawan ni Magnus. Napanganga siya noong makita niya ang tiyan nito na may nag-uumbukang pandesal. Ito ba ang sinasabi ni Kirei na abs? Sa mga palabas lang kasi niya iyon nakikita. Halos lahat naman kasi ng tauhan nila ay flat lang ang tiyan, o kaya naman ay malaki ang umbok. Pero noong mapababa pa ang mga mata niya sa may ano ni Magnus, ay napasigaw na siya habang nakatitig pa rin doon. "Bastos!" Sigaw ni Lindy at muling nagsaklab ng kumot. Namumula na ang kanyang mukha, at labis na nahihiya dahil sa kanyang nakita. Napatingin naman si Magnus sa kanyang katawan. At doon niya naunawaan na wala na pala siyang saplot, dahil papunta sana siya sa banyo. Mabilis niyang kinuha ang hinubad na kasuotan ang pinangsaklab sa ano niya. "Ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Doon ang kwarto mo sa kabila." Natigilan si Lindy. Impit na napasigaw siya sa labis na kahihiyan. Ipinagdadasal na lamang niya, na lamunin na siya ng higang kinahihigaan niya ngayon. "Hindi ko naman kasi alam. Pero bakit kasi nakahubad ka? This is my room. What do you expect?" "Fine. Aalis na ako. Pero pumunta ka na ng banyo." Napabuga ng hangin si Magnus. Hindi niya alam kung ano ba ang gagawin niya sa asawa niya. "Okay. Go out as soon as I enter the bathroom." Naglakad na siya papunta sa banyo, habang nakatikip pa rin sa katawan ang mga damit. Pero napatigil si Magnus noong malapit na siya sa banyo, at tumingin kay Lindy. Bigla siyang napangiti ng malapad. "Umalis ka na ba?" tanong ni Lindy. Hindi sumagot si Magnus. Bagkus ay binitawan niya ang mga damit na tumatakip sa ano niya, at dahan-dahang sumampa sa kama. "Should we share this room instead? Mag-asawa naman tayo, di ba?" Bulong ni Magnus kay Lindy. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lindy, noong maramdaman niya ang mainit na paghinga ni Magnus. Mabilis niyang tinanggal ang kumot sa katawan. Dahil biglaan niyang paggalaw, ay nas-iko pa niya ang binata sa pisngi. Hindi na siya sumagot pa, at dali-daling tumakbo palabas ng silid. Pumasok siya agad sa katapat na silid, at inlock ang pinto. Doon ay para siyang pumasok sa ibang mundo. Kung ang kabilang silid ay puros itim at abo, dito naman ay dilaw. Ang paborito niyang kulay. Impit na sumigaw si Lindy, at dali-daling sumubsob sa kama. Nakakahiya, nakakainis. Sa kabilang kwarto, naiwan si Magnus na dumadaing sa ilong niyang nos-iko ni Lindy. Sapaw-sapaw niya iyon habang bumubulong. Anong klaseng babae ba yun? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Napailing na lang si Magnus, at tumayo na sa kama. This will be fun. Maagang nagising si Lindy kinabukasan. Ni hindi na nga niya nagawang magbihis, dahil sa labis na kahihiyan na kanyang nararamdaman. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang katawan ni Magnus. Iniisip niyang maigi kung saang banda hindi ito marunong magpaligaya, dahil sa kanyang nakita. Naalala niya na may sinabi si Kirei sa kanya tungkol sa binata. Tumayo na si Lindy at nagbihis. Katakatakang nakita niya ang mga gamit niya sa loob ng silid. Mukhang pinaghandaan talaga nito ang paglipat nila sa bahay na iyon. Noong makaligaw na si Lindy, ay nagbihis siya ng bestida niyang bulaklakin. Hinayaan niyang nakalugay ang mahabang buhok, at lumabas na ng silid. Napatigil pa siya saglit, noong makita niya ang silid ni Magnus. Nandyan pa kaya siya? Mahinang tanong niya sa sarili. Napalabi si Lindy at agad na umiling. Bahala siya. Bumaba na si Lindy sa unang palapag, at nakita niyang may pagkaing nakataklob sa lamesa. Nilapitan niya iyon, at nakita niya ang piniritong itlog at sausage. Mayroon pang tinapay na maayos na nakalagay sa platito, at tasang walang laman na mainit na tubig pero may kape sa loob. Kinuha niya ang nakadikit na sticky note. Warm the water and fill your cup. Napalabi si Lindy. Mukhang mali ang kanyang hinala niya kay Magnus. Sinunod niya ito at nagtimpla na ng kape.
Umalis na siguro siya. Bumuntong hininga si Lindy, at minabuti ng kumain ng almusal. Pagkatapos niya ay nilinisan niya ang pinagkainan niya. Balak niyang pumunta sa ospital, para bisitahin ang ama at makibalita sa kanyang mama. Ngunit biglang may kumatok sa pinto nila, kaya binuksan iyon ni Lindy. Napakunot ang noo niya, noong makita ang matandang lalaki kahapon. Magandang umaga madam. Ako si Arnaldo, butler of Sir Magnus Green. Binuksan ni Lindy ang pinto ng malaki, at pinapasok ang lalaki. Bakit ho? Wala na rito si Magnus. Tumigil si Arnaldo at tumingin kay Lindy. Yes, nasa opisina na po siya. Ganun ba? Pinapante niya ako rito para ibigay ito sa'yo. Inabot ni Arnaldo ang maliit na paper bag kay Lindy. Agad naman iyong kinuha ng dalaga, at tiningnan ang laman. Nariyan ang 2 cards na pwede mong gamitin sa mga gusto mong bilhin o ano paman. Nariyan din ang cellphone mo at nakasave na ang number ni Sir. Kung sakaling kailangan mo ng tulong niya, nariyan din ang numero ko. Cellphone at cards. Aanhin ko naman to. For emergencies. Napangiwi si Lindy. Nako, hindi ko po kailangan yan. Hindi naman ako maluho. At lalong hindi naman ako gumagamit ng social media. Sa katunayan ay walang cellphone si Lindy. Mas mayroon pang ang gamit si Kirei kaysa sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang ubusin ang oras magbasa ng libro, kaysa ang magtutok sa gadget na nakasisira lang naman ng mga mata niya. Mabuti sana kung mga mata niya lang ang masisira. Nakita niya kasi minsan si Kirei na nagsasalita mag-isa sa harap ng cellphone. Tumatawa pa nga ito at umiiyak. Ngunit kailangan mo ito madam. Para madali mong makausap si Sir. Napanguso muli si Lindy. Para namang hindi niya gugustuhin kausapin ako. Pero sige, kukuhain ko po ito. Tumungo si Arnaldo sa kanya. Mayroon ka bang pupuntahan ngayon? Nakahanda na rin ang kotse mo sa labas madam. Ipapakilala ko sa iyo si Rico. Ang magiging personal driver mo at bodyguard na rin. Driver, naku sir, hindi ko na kailangan yan. Pwede naman akong mag-taxi. Madam, asawa mo na ang pinakamayamang at maimpluwensyang tao sa bansang ito. Kailangan mo itong tanggapin. Napakamot sa ulo si Lindy. Hindi naman siya nakakaranas ng ganito sa pamilya nito. Maari pa ang nakatatanda niyang kapatid dahil modelo ito. Tumungo na lamang si Lindy, at sumang-ayon kay Arnaldo. Nagpaalam siya saglit upang kuhain ang bag niya. Dinala niya ang cellphone na bigay ni Magnus, at ang mga cards. Pagkatapos ay nagmamadaling bumaba ulit. Pagkalabas niya ng bahay ay nakita niya ang itim na luxury car, at lalaking nakatayo sa tabi nito. Siya si Rico, ang iyong personal driver at bodyguard. Lahat ng pupuntahan mo ay kasama mo siya. Tumungo si Lindy at marahang kumaway kay Rico. Hello, tumungo sa kanya ang binata at bumati rin. Malaki ang katawan ni Rico, at higit na mas matangkad kay Lindy. Pero mukhang hindi nalalayo ang edad nito kay Magnus. Salamat po sa tulong mo, magalang na bati ni Lindy kay Arnaldo. Walang anuman madam, tumungo si Arnaldo sa kanya. Sumakay na si Lindy sa kotse, at nagpahatid sa ospital kay Arnaldo. Habang bumabiyahe ay binuksan niya ang cellphone. Napatitig pa siya roon, dahil hindi talaga siya marunong gumamit ng touchscreen na cellphone. Pwede pa ang keypad, dahil nakagamit siya noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Sa totoo lang, mas maalam din siya sa paggamit ng laptop o computer, kaysa sa maliit na gamit na ito. Minabuting ibalik na lamang ni Lindy ang cellphone sa bag, at tahimik na naghintay hanggang sa makarating sila ng ospital. Magpapaturo na lamang siya kay Kirei mamaya, pagkarating niya sa hasyenda. Salamat Rico. I-text na lang kita ay. Napangiwi si Lindy. Hindi nga pala ako marunong mag-text. Dito lang ako sa labas madam. Tumungo si Lindy. Sige. Salamat. Pumasok na si Lindy sa loob ng ospital.at diretso siyang nagpunta sa ikalimang palapag. Pagpasok niya ng silid ng kanyang ama, ay nakita niya ang ina at kapatid doon. Agad na tumingin sa kanya ang mga ito nang makita siya. Oh, the newly married are here. How's your night, little sister? Pilyang tanong ni Liza. Bakit hindi po kayo pumunta sa kasal ko kahapon mama? Naiikot ni Paulina ang mga mata. I don't have time for that. Kailangan ako ng papa mo diba?
Ganun po ba? Sorry. Don't be a baby Lindy, ani Liza. Now tell us, how was Magnus Green? Nanunudyo niyang tanong. Gusto niyang makitang napahiya ang kapatid, at nagsisisi na ikinasal siya sa walang kwentang lalaki. Biglang pinamulahan ng mga pisngi si Lindy. Nag-iwas siya ng tingin kay Liza. Napasimangot si Liza noong hindi sumagot ang kapatid. Ang boring mo naman. Ano pa ba ang ginagawa mo rito, Lindy? Tanong ni Paulina. Gusto ko lang sana bisitahin si Papa. Tsaka sabihin sana sa inyo ang tungkol sa kasal. I don't care, mabilis na tugon ni Paulina. But thanks to you, your ninong paid for the lost money to our company. Hindi na tayo mahihirapan ngayon, at siguradong matutuwa ang papa mo kapag magising na siya. Parang kinurot ang dibdib ni Lindy, noong marinig ang sinabi ng mama niya. Ni hindi man lang nito natanong kung kumusta ba ang kalagayan niya. Para bang mas importante pa rito ang perang ibinigay ng pamilya ni Magnus sa kanila. Malungkot na tumungo si Lindy at tumingin na lamang sa kanyang papa. Kumusta po si Papa? Lindy. Tumayo si Liza at hinarap ang kapatid. It's not your business anymore. Asawa mo na si Magnus Green. Sila na ang pamilya mo. Ate, tatay ko pa rin si Papa. Pamilya ko kayo. We don't need you. You already serve what you should be. You can now go with your miserable life. Agad na nangilid ang mga luha ni Lindy. Hindi ko naman po pwedeng gawin yun ate. Go. Huwag ka na ulit magpakita rito. Hindi ka na namin kailangan. Your sister is right Lindy. Mas makabubuti sa papa mo kung hindi ka na ulit pupunta rito. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lindy ang kapatid at ina. Pakiramdam niya ay tinatakwil na siya bigla ng mga ito, dahil ikinasal na siya sa taong sila naman ang nag-utos sa kanya na pakasalan. Napaluha siya at pinagpalit-palit ang mga tingin sa dalawa. Kumibot-kibot din ang labi niya, at mariing kinuyam ang mga palad. Hindi niya mapigil ang sumama ang loob sa mga ito, dahil sa kanilang inaasal sa kanya. Tumalikod siya at umiiyak na lumabas ng silid. Bakit ganun? Sinunod ko naman si mama, pero bakit parang masama pa rin ako? Ni hindi man lang nila naisip na sinakripisyo ko ang buhay ko para sa pamilyang ito.